Kaibigan, ang pride ang makakasira sa buhay mo. Merong tinatawag na mabuting pride, healthy pride kung tawagin. Okay yon, hindi yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin yung pride na nakakasira ng buhay natin at ang pride na sakit. At kung sakit yan, may simptomas. Sa araw na to, sa video na to, sa mensahe na to, pag-uusapan natin ang 5 simptomas ng nakakasirang pride. Makinig ka, ha? Mabuti. Kasi, isipin mo to, ha? Ang pride at ang insecurity, 2 sides of one coin lang yan. One reality lang yan. Makinig ka. Ang first symptom ng pride ay you become judgmental. Naranasan ko to. Nung ako'y bata pa, sumusunod sa Panginoon, siyempre yumabang dahil nagbabasa ng Biblia, nagdadasal araw-araw. Pag merong tao na hindi nagbabasa ng Bible araw-araw at hindi nagdadasal araw-araw, siyempre mas mababa yung tingin ko sa kanila. Ha? Siyempre, mayabang. Alam mo, the worst kind of pride, spiritual pride. Ganun talaga. And, you know, one of the things I realized is, alam mo yung mga religious people na, and I experienced it, no? Halimbawa, I gave up TV watching. 13, 14 years old pa lang ako. Hindi na ako nanonood ng mga secular na TV shows, secular na movies. Kaya pag meron akong ma-meet na isang Kristiyano, isang Katoliko na tapos sasabihin niya galing siya sa sine, nanood ng yung ang baba ng tingin ko sa kanya, yung talaga, hindi ka masyadong spiritual. Ako banal ako. So ako yung nagpapasalamat, binago ako ni Lord. At tinanggal yung ganong klaseng pananaw. But what I want to share with you is talagang yon. The first symptom of pride is you become judgmental. Number 2, second symptom ng pride is you always have conflicts. Alam mo, yung conflicts, normal lang naman yan, di ba? Yung iba nga, necessary conflicts. Kaya yung pinakamabanal na tao na sabihin mo si Mother Teresa of Calcutta or Saint Francis of Assisi, tingnan mo yung buhay nila, may mga conflicts. Pero, ito yung magandang tanong. No? Kung lagi kang merong conflicts kung kanina iba-ibang mga tao, tapos ang tagal-tagal ng mga conflicts hindi na-resolve, baka ito ay galing sa pride. Pag-uusapan pa natin to bukas sa Full Tank on Tuesday. Number 3, your Christian life is always a heavy burden. Pag may pride ka, ang bigat-bigat ng dating ng spiritual life mo. Kaibigan, ito nangyayari pag may pride. Nagiging legalista ka, nagiging rigid ka. Pag-uusapan natin to sa Full Tank Wednesday. Symptom number 4 of pride is you are always in a hurry. Now, tandaan, ang hurry, pwedeng in a season of your life, you're always in a hurry. Pero kung lagi, in season and out of season, hindi na nagbago, lagi ka nagmamadali, baka ito ay pride. Baka. Pag-uusapan natin to sa Full Tank Thursday. Symptom number 5 naman, you stop growing where it counts. Pag may pride ka, nalilito ka, no? Kung ano ang pinaka-importante. Pag-uusapan natin yan sa Friday Full Tank. Alam mo, pag in-analyze mo ang pride, i-dissect mo, you will discover behind pride is insecurity. Nakakabigla, di ba? Low self-worth ang nasa loob ng pride. Ang hinahantulad ko ang insecurity sa isang beggar's hat. Madumi, luma, no? You're begging for love. Kaya lang may malaking butas sa sombrero. So ang nangyayari, maski anong buhos ng pag-ibig galing sa iba-ibang tao, ay lumulusot lang at bumabagsak. Ano naman ang pride? Ang pride ay beggar's hat rin. Kaya lang, maganda, makulay, siguro maraming dekorasyon,
pero beggar's hat rin ng lilimos ng pag-ibig. Kaya lang, may butas rin. At lumulusot na lang at bumabagsak ang pag-ibig na binibigay. Kaibigan, two sides of one reality. Ang ebanghelyo natin, babasahin ko sa Luke chapter 9 verse 46 nakalagay. An argument arose among the disciples about which of them was the greatest. Jesus realized the intention of their hearts and took a child and placed it by his side. Kaibigan, ang pride talagang hindi pwedeng bahagi ng kaharian ng Diyos. At ang gusto ni Jesus maging bata. Ano ba yung bata sa lipunan ng mga Hudyo? They are powerless. They are not included, not counted. So that's the point of our lesson for today. I want us to pray together that the Lord will release us from our pride, a pride that will destroy our lives. Are you ready? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, pahingi ng tulong. Tulungan mo kami na maalis ang pride sa aming buhay. Yung pride na nakakasira ng relationships, ng pamilya, ng kinabukasan. Tinatanggalan kami, Panginoon, ng galak, simple buhay. At Panginoon, hinihiling namin, heal us from our pride. In Jesus' name. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise God. I am so happy that we are able to gather together. Meron akong i-share sa inyo. Yung naalala niyo tong Didake o kaya yung Tagalog translation na gabay. Itong dalawang to ay nakakatulong sa inyong daily personal life. These are daily Bible reflection guides. Tapos meron pang companion, no? So, laging nauubusan to Tapos nagrereklamo yung mga tao, wala na kayong kopya, wala na ba talaga? So I'll recommend na available na mo sa online stores natin. You just have to click the description below at makikita niyo doon. And order now your devotionals for your prayer life. God bless you. I'll see you tomorrow.